umahon sa umaga, lalo na kung makakaamoy ka ng bagong lutong pagkain o kaya almusal o kaya bread, hindi ba, Sir Wilson? Sa buong mundo, tayo lang sa Pilipinas ang may pandesal. Saan po ba galing ang pandesal? Marian, ang pandesal, noon wala pang pandesal noong unang panahon, ang original na tinapay ng Pilipinas ang tawag pandeswelo. Kasi swelo is Kastila, yan, tatay mo, language ng tatay mo. Spanish word yan for sahig or floor. Ang tinapay ng Pilipinas noon, diretso linuluto sa sahig ng pugon oven. Tapos nung dumating Amerikano mga 100 years ago, sabi ng Amerikano, hindi yan ang modernong way ng baking. Kailangan may tin pan muna bago mo i-bake pa ang tinapay. So ngayon, naging pandesal na siya. Ang pandeswelo kasi, malutong sa labas, sa loob malambot, siksik. Naku, paano ba gawin tong pandeswelo na to? Siyempre, mas gusto kong matutunan ko at the same time, ito, medyo na-curious ako dito. Matagal na po ba itong pugo na ito? Yes, 1939 pa, kasing anda ng Quezon City. Wow, 1939? Hanggang ngayon, nagagamit pa din? Yes, oo. At syempre, nandito si Kuya Larry para turuan tayo gumawa ng pandeswelo. Paano ba, Kuya Larry, ang paggawa? Flour lang to and egg. Meron pa bang ilagay na iba? Sugar. Flour, egg, and sugar. Yes. Tapos minasa lang, hindi ba? So, ganito na yung naging resulta. Tapos, Kakat natin siya. okay, pagkakat. Natin siya. Saka natin mapasto. Saka gagawin. Pabilog lang siya. Oh, pabilog. Pwede ko bang subukan yan, Kuya? Ganyan ba, Kuya? Diretso lang po. Ganyan? Okay. Tapos, Ilagay natin sa breadcrumbs pagkatapos. ganun kabilis lang? Ganun lang po. Parang ahas lang ah. Ginanito lang. Ano ito, Kuya? Breadcrumbs. O sige, after nito, Kuya Larry, nagganto na tayo, binabad na natin, ay, ginulong-gulo na natin sa breadcrumbs, tapos, babalik ulit tayo dito. Pagkatapos, Pamputol tayo dyan na kahoy. pamputol. Oh, kahoy ang pamputol. So, gaano kalaki? Maliit lang. Ba't maliit lang? Tanggalin natin. Kaya lang kalaki. Ganito lang kalaki. Ay, ang tigas. Kapag ginagawa mo, parang... pwede ba ito na lang? Pwede rin po. Para madali yung buhay ko. Ayan. Ayan. So, nagawa ko na, Kuya Larry. Gulong ulit tayo. Katapos po niyan, idiretso na po natin yan sa pugon. After nito, diretso pugod na. Ay, kita mo nga naman. Ilang taon ka na nagaganito, Kuya Larry? 25 years. 25 years. Bakit hindi ka magtayo ng sariling business? Labanan mo ito. Ay, gaano katagal bago iluto ito sa pugon? 30 minutes din po yan. 30 minutes? Ganong katagal? O sige, Kuya Larry, simulan na natin. So, ilalagay natin yung pandesal doon. Anong oras kayo nagmamasa sa umaga? Alas 3 na madaling araw? Alas 2 na madaling araw, nagbamasa na kayo. Tulungan na kita. Kanina pa pala kayo dito madaling araw. Oo nga. Nakala mo ha, pwede ako mag-apply dito. Alam mo, Marian, 500 degrees daw ang init yung pugo na yan. Wow! 500? Degrees. Sobrang init nun ah. Oo, tulungan kita, Kuya ha. Kita mo naman. Bago pa tayo nagkaroon ng pandesal, pandeswelo, kinakain lahat ng tao sa Pilipinas noon. Pero hindi na naging uso ang pugon oven, maraming nakalimot na ano ang pandeswelo. Wow! Ayan na! After 30 minutes, matitikman ko na rin ang pandeswelo. Ay, ang init! Siyempre. Ayan. Ay, tikman na natin. Sir Wilson, alam ko sabang-sabang. Mainit! Ay, o nga. Ay, mainit! Ayan, ang Oo. init!
mainit. Init. Ay. Malutong sa labas, malambot, siksik sa loob. Ay. Ang kaibahan nito sa pandesal, yung pandesal kasi parang hangin eh. Oo. Sobrang nipis. Ito, malaking version. Nasiksik siya. Tapos ang labas niya malutong. Ayan, fresh from the pugon. Maraming salamat, Sir Wilson, Kuya Larry, and Kuya Philip sa pagturo sa akin kung paano gawin itong pandeswelo. Tamang-tama to sa mga bisita ko ngayong umaga.